For today's video mga kabs at mga kaagri, tayo po ay magtatanim ng kalabasa. So dalawang method ang ating gagawin. So meron tayong direct seeded at meron tayong transplanted. At ang gagamitin natin variety ay tatlong klase. So meron tayong squash beer na F1, meron tayong butternut squash na Shiba F1, at meron tayo, ito, abangan nyo, hindi ko muna i-disclose sa inyo ang pangalan. So upcoming variety po ng Ramgo International Corporation. So ito po yung ating taniman, approximately nasa mga 20 meters ang haba, no? At ang distance between hills ay nasa mga 65 centimeters lang yung ating ginawa. At sa pagtatanim ng kalabasa, kailangan nyo po ng sapat na distansya sa bawat tudling na inyong tatamnan. So 3 to 4 meters ang pagitan ng ating mga tudling para maganda yung magiging gapangan ng ating mga kalabasa. So bago po tayo magtanim, yung mismong butas na ating tatamnan na ilalagyan natin ng ating ginawang ating mix, yung ating peat moss, coco peat plus organic fertilizer. So lalagyan natin ng isang dakot sa bawat butas na gagawin naman ni paring Jeff. At imimix niya sa lupa para maganda agad ang kondisyon ng bagong tanim na kalabasa. So lalagyan lang yan ng isa-isa bago tayo magtanim. So bago tayo magtanim, ipapakita ko muna sa inyo ang status ng ating mga punla, So ito ay nasa 10 days na ang edad. So tignan nyo, napakaganda ng kondisyon ng ugat. So mas madali na itong makarecover at magiging mabilis lang kanyang bulas. So sa pagtatanim, kailangan lubog yung baso, Nirapan ka na, sumuray mo bro. Sa bro ka naman ka ba? Bigyan mo kayo, basta naman makabidyo At siyempre, pagkatapos magtanim, didiligan agad natin para makakapit agad yung kanyang ugat, overnight, At nang hindi siya ganong ma-stress, didiligan lang natin.